Hello everyone! Welcome back dito sa aking channel and today's vlog. Pag-usapan pa rin natin itong iba't ibang klaseng loan na ino-offer ng GCash at ano nga ba yung mangyayari sa ating mga credit limit, sa GLoan, sa GCredit at sa GGives kapag nag-post due ang inyong loan application or kung halimbawa meron kang existing na loan application sa GLoans o di kaya sa GCredit and then nag-post due yung loan application mo, ano kaya yung possible na mangyayari nga, di ba? So, by the way kasi medyo nakakalungkot itong naging experience ko sa GCash. Though itong GCash talaga ay isa nga sa mga pinagkakatiwalaan ko, isa sa mga inuutangan ko kapag kailangan ko nga ng extra cash. At sa katunayan, sa GLoan ngayon, meron akong existing na utang nga dito sa GLoan. And yun nga, bali ang nangyayari kasi mga beshies, hindi ko inaasahan na ganito yung mangyayari sa credit limit ko sa GGives and GCredit. So parang nabigla lang ako mga beshies nung binuksan ko. Kasi nga kung mapapansin nyo, yung mga previous video na ginawa ko nga ay napag-usapan natin kung paano nga ba natin mapataas yung ating G-score para makautang sa GCash at yung ibang mga tips nga kung paano umutang sa GCash, diba? And nung nag-vacation kasi kami mga beshies, then inabot na rin yun ng halos isang linggo. So parang nakaligtaan ko yung due date ko sa GCash na kung saan ang due date ko pala doon sa utang natin or utang ko sa GCash ay every 19th of the month. And then yun nga, 24 kami umuwi. So 24, 25 ko pa siya na isettle. Naging busy na rin kasi talaga kasi alam mo naman pag mag-vacation ka parang nawala na yung mga regular na ginagawa mo. So nung nag-check nga ako dito sa aking GCash, akalain yung mga beshies, nakakaloka kasi yung GGives ko, yung 75,000 na credit limit na in-offer ng GCash sa akin, na kung saan pwede kong magamit nga itong GGives kapag uutang na tayo or kapag gusto kong kumuha ng mga items sa mga partner store nga ng GCash, biglang naging 3,000 na lang mga beshies. Diba? So from 75,000 pesos, bumaba agad ng 3,000 pesos. And akalain mo mga beshies, yung GLoan ko din, bumaba din po yung credit limit. Yung 26,000 pesos dati na ino-offer ng GCash sa akin nga, ay nagiging 10,000 pesos na lang yung credit limit ko daw sa GCash GLoan. And yung GCredit ko, ewan ko ba kung ano nang nangyari dito sa aking GCredit. Yung GCredit ko mga beshies, from 4,000 pesos, naging 1,000 pesos na lang daw yung pwede kong ma-avail dito. I think, ang isa sa mga reason kung bakit sobrang baba or bumaba yung credit limit ko sa GLoan, sa GGives at sa GCredit ay dahil doon sa nag-post due ang aking loan application. So, I think isa ito sa napakalaking factor kung bakit nga biglang bumaba yung credit limit ko nga doon sa iba't ibang klaseng loan na ino-offer ng GCash. Kaya naman mga beshies, ina-advise ko din talaga kayo na once na utang kayo dito sa GCash, make sure po na magbabayad po tayo on or before yung due date. Diba? Para hindi bababa yung credit limit natin. Kasi akalain mo yun, work out mo yung malaking credit limit mo, yung tipong ginagamit mo, yung iba't ibang feature nga nitong GCash, and nag-G-save ka pa, at yung tipong umuutang ka before, then nagbabayad ka on or before yung due date. Tapos, yung isang pagkakamali mo lang or nakaligtaan mo lang na magbayad doon sa, doon sa due date mo, or I mean, ilang beses lang or isa or dalawang beses ka lang mag-post due doon sa utang mo sa GCash, ay biglang bababaan nila lahat yung mga credit limit na pwedeng ma-avail. So, yun nga mga beshies, para maiwasan ito na mangyari din sa inyo. And, ayan, magbayad po kayo on or before yung due date. So, ang isa talaga sa tingin ko, based on my experience nga, kasi dati hindi naman ganito or hindi naman bumababa or ganun kalaki yung ibaba ng mga credit limit ko kapag hindi ko ginagamit. And yan lang talaga, I think nga, yung isang factor talaga, ay nung nag-post due ako sa GLoan, yung tipong nakaligtaan ko nga, post due na pala yung loan application ko, and yon, ang nangyari nga ay binabaan nila lahat yung credit limit ko. Akalain mo yon, yung GCredit ko, from 4,000 pesos, naging 1,000 pesos na lang. At yung GLoan ko nga, 26,000 pesos, ngayon,
nasa 10,000 na lang yung pwede ko daw ma-avail. At yung sa G-Gibbs mga beshies, nakakaloka. Kasi yung G-Gibbs ko nga from 75,000 pesos, bumaba ng 3,000 pesos. At ang isa pa mga beshies, gusto ko lang din na idagdag ito, na kapag matagal na hindi po kayo makakapagbayad sa utang nyo sa G-Loan at sa G-Credit, ay maisasubmit po yung pangalan nyo sa CIC or sa Credit Information Corporation. So, ayun po kasi, itong GCash, kung mapapansin nyo, yung G-Credit na ino-offer ng GCash ay under siya or G-Credit Borrow from CIMB. At itong G-Loan naman, G-Gibbs at Borrow Load, Borrow from Fuse Lending ito. And ito po ay isang accredited entities or ang mga nagpapautang na ito ay accredited entities po ng CIC or Credit Information Corporation. And ayun nga, sakali na inabot na ng 3 buwan, di ba? 2 buwan, 1 buwan, tapos hindi kayo nakakapagbayad doon sa utang nyo nga, dito sa G-Loan or sa G-Credit, ay mai-forward po yung name natin sa CIC or sa Credit Information Corporation. So by the way, sa akin nga, nagtaka ako mga beshies kasi may nakita ako na name ko sa CIC or sa Credit Information Corporation na from CIMB nga, meron daw akong existing loan. Siyempre parang napaisip ako, hindi naman ako umutang doon sa CIMB Bank or doon sa app ng CIMB mismo. Pero bakit biglang meron akong record nga na may existing loan ako sa CIMB. So ayun pala mga beshies, itong klaseng loan ino-offer ng GCash, itong G-Loan, G-Gibbs from Fuse Lending at itong G-Credit na from CIMB, ayun pala nagre-report sa CIC kung sakali na hindi tayo makakapagbayad ng ating utang. Pero kung sakali naman na meron kang existing loan dito sa G-Credit or sa G-Loan, nagbabayad ka on or before yung due date, so kahit naman po nandun yung name nyo sa Credit Information Corporation, pero ang lalabas po yun ay good credit standing na makakatulong din po ito para tumaas ang inyong G-score. So ang kailangan lang po talaga natin gawin mga beshies para maiwasan yung pagbaba ng ating credit limit sa G-Credit, sa G-Loan at sa G-Gibbs ay once na nakautang ka ng isa sa mga pinapautangan ng GCash or sa mga ino-offer ng GCash, make sure po na magbayad po tayo on or before yung due date para di ba hindi nga grabe yung pagbaba ng ating credit limit. And may mga nabasa na rin kasi ako mga beshies dun sa mga previous vlog or previous video na na-upload ko dito na marami din yung mga naka-experience yung tipong ang taas yung credit limit nila sa Z-Loan, ganyan sa G-Credit and sa G-Gift, tapos biglang bumaba daw. And ayun nga po, na-curious nga ako nung nabasa ko yung ganong comment sa previous na nai-upload ko. Tapos nag-check na rin ako dito nga sa GCash or dito sa account ko sa GCash. And syempre go nga lang tayo sa borrow. Then sinik ko nga bumaba din sa akin. At yun nga ang isa sa mga reason kung bakit bumaba sa tingin ko or sa palagay ko ay dahil nga doon sa nag-post due ako ng halos 5 araw mga beshies. Hindi ko nabayaran yung 1,400, diba? So, by the way pala, may mga nagtatanong sa akin, like, nakautang ka na ba sa GCash? Oo naman. Mga beshies, yung sample ng ating utang sa G-Loan. So, dito sa G-Loan, mga beshies ko mahaba yung loan terms na ino-offer ng GCash. And, ayun nga po, kung makikita nyo, 10,000 lang yung credit limit ko daw sa G-Loan. At ito, meron tayong 1,400 na babayaran. So, ayun lang mga beshies para at least lang may idea kayo. And, by the way, itong iba't ibang klaseng loan din naman na ino-offer ng GCash ay talagang napaka-legit at mas maganda na kapag uutang nga po kayo dito, make sure lang na meron tayong good credit standing, magbayad po kayo on or before yung due date para kapag sakali na kailangan mo ng pera para sa mga pang-emergency na pangangailangan or sa mga hindi inaasahan na pangangailangan or yung tipong biglaang naubusan ka ng budget, wala ka ng pamasahe na papasok sa inyong trabaho, at least meron tayong mahihiraman. Okay? So, at least may idea lang din kayo. At syempre, para sa mga bago na wala pang idea, na pwede palang makahiram sa GCash, panoorin nyo yung previous video natin tungkol nga sa GCash. At syempre, ayun, go lang kayo sa inyong GCash account. At syempre, dapat naka-fully verified yung mga GCash account nyo. And i-click nyo lang yung may nakalagay na borrow. And malay mo, diba? Isa sa klaseng loan yung offer ng GCash ay pwede ka palang makautang. Okay? So, yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to
click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share para sa mga susunod na videos na i-upload natin. Yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online. Okay? Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!